Good morning, time check, 5 AM in the morning. So may lakad tayo ngayon pero wala tayong gagamitin motor. First time natin ulit magko-commute. Teka lang at magpapaalam na ako sa mga alagain ko rito. Tingnan mo yung mga tsura oh. Oy, nanay! Dito muna kayo ha. Tihaya, si Rayo. Ang lalaki kagad oh. Ang bibilis lumaki. Oh, ang lalakas gumatas yan eh. Lalakas dumede no nanay. O dyan muna ha. Hoy Jack! Meron pa talagang mga anak dito. Na ano mo si Kopi? Kopi, huwag ka magpapaano dyan ha. Higa ka, higa! Oh yan, ganyan. Huwag kang tatayo pagka ikaw pinapatungan. Although magko-commute tayo, pero kakaunin kasi tayong motor na gagamitin natin ngayon. Kasi si Mimio ay may problema pa, hindi ko pa naipapagawa. Si Beastie, ginagamit ng asawa ko. Hindi naman pwede na walang gamitin to at mahihirapan kasi siyang mag-commute. Kaya ako na lang yung magsasacrifice para sa kanya. Oh, ay, nag-aaway na naman kayo eh. First time ko lang ulit magko-commute. Tingnan natin kung anong pakiramdam. Actually, kaya ako merong parang phobia o takot sa pagko-commute. Dahil nung ako ay nagtatrabaho pa noon, nadukutan ako. Yun yung isa sa pinaka worst experience na mararanasan mo pag nag-commute. Yung madudukutan ka or ma-hold up ka, pero wag naman sana. Kaya, Lord, gabayan mo ako kahit na commute lang ako ngayon. Tsaka lahat ng makakasabay ko, sana walang masamang loob akong makasabay. Naka-riding shoes pa ako. Kasi, tayo ay pupunta ng Kimco sa mismong planta para kunin yung ipapahiram sa atin na KRV Moto 180. Which is, dapat kasi kahapon, i-deliver na yon. Kaso nung kinontak ko si Ma'am Mika, shoutout muna kay Ma'am Mika, tsaka kay Sir Mark Justin, maraming salamat po sa pagpapahiram and tiwala sa akin para pahiramin ninyo. So, hindi nakapasok si Ma'am Mika and kinontak ko. Nung kinontak ko siya, nakalimutan naman daw niya sabihin dun sa office, sa mismong planta na may delivery. Kaya, pero okay lang naman. Sanay naman tayo sa mga ganyang sitwasyon na tayo yung kakaon ng mismong hihiramin natin ng motor. Pero hopefully sana soon, on time and masabi ka agad sa akin kasi may mga lakad din naman ako. Reserve ko nga yung araw kahapon para intayin yung motor na ipapahiram. Pero all goods lang naman. At least, kahit na may lakad ako ngayon, madadaanan ko naman yung motor na ating hihiramin. Marami tayong makakasabay sigurado niyan sa commute na to. Dapat maging maingat tayo sa mga gamit natin. Huwag natin ihiwalay yung ating mga gamit sa ating katawan. Tapat lang namin yung paradahan ng jeep kaso matagal pa yun bago umalis. Kaya dito na ako mag-aabang ng jeep na papunta ng Sambat at Santa Rosa yung pupuntahan natin. Pero buti na lang, meron din pala akong kaibigan na nasabihan, nasamahan ako. Pagdating doon sa may Balibago, Santa Rosa, ay doon niya ako susunduin or sasamahan para pumunta ng Kimco. Shoutout muna kay Lex Moto at siya ang magiging kasama natin mamaya para makapasok mismo doon sa Kimco. May barya ba ako? Yan yung isa sa kailangan yung gawin. Magtago kayo ng barya pagka sa umaga kayo sasakay ng jeep or kung ano man sasakyan. Kasi sigurado wala pang barya mga driver niya. Yan yung isa sa number one problem ng mga namamasadang sasakyan ng mga driver. Ito na, meron ng jeep. Alis na yung nakaparada. Unahan gaming. Magkano po hanggang Sambat? 23. Oh, piya. Sambat na tayo. Dami kong kasabay ngayon Naranasan nyo din ba yung sa harap ka na nga umupo para wala kang katabi? Tapos luwag na luwag sa likod. Mayroon pang tatabi sa'yo sa harap. Yan yung isa sa nakakainis Kaya ka nga umupo ng harapan para wala kang makatabi. Tatabihan ka pa. Nasakay na tayo ng Kalamba. Naghihintay pa ako ng Naghihintay pa ako ng jeep na aalis agad. Kasi pagka ganitong mga nakaparada rito, minsan ang tagal niyang bago umalis. Tapos patama pa sa biyahe. Mahirap naman yung ganun. Baka mali pa ako. Makapag-bus na lang kaya? Ito hanggang Kalamba lang naman Pag-bus na lang. Para komportable. Saan ka, boy? Sa Pila ko dyan. Sige. Pwede nga naman pala tayo mag-bus. Nawala sa isip ko yung bus. At least dito,
dadalwahan yung upuan lang. Tapos hindi sisiksikin. Hanggang nga lang tayo Kalamba. Tingnan natin kung magkano na yung pamasahe. Yung sa jeep kanina, nagulat ako, 23 pesos na pala yung pamasahe mula sa amin hanggang sa Sambat. Dati umaabot lang ng ano yun eh, 15 pesos. Yung pinakahuli kong sakay papunta ng Sambat na nag-commute ako. At least dito kahit pa paano makakapag-vlog pa pag nasa bus. Crossing Kalamba 75. Wala 75 na pala ang pamasahe hanggang Crossing Kalamba mula ng Sambat. Dati ano ba, parang naabutan ko ng 40 pesos yung huling sakay ko rin ng bus. At least dito mabilis ang biyahe pag bus. Parang ako nasa roller coaster. Naninibago ako. Parang nahihilo kagad ako. Huwag niyong kalimutang itago ang ticket para pag chinek meron kayo papakita. Mamaya hindi mo may pakita yung ticket mo, bayad ka ulit. Ganoon naman talaga, di ba? Pagka wala ka nang pakita ticket na bayad ka na, eh sigurado, magbabayad ka ulit. 5:35. At mga 8 to 9 daw yung ano eh. Pwede ko nang kaunin or pwede ko na makuha yung motor na hihiramin natin. Di ba na makina Moto Changi? Hindi tayo nakatesting ng mismong KRB doon. Ngayon, matitesting talaga natin ng sulit kasi pwede nating ibiyahe eh. Hindi tayo magmumotor doon sa mismong circle lang ng makina Moto Changi. Ito biyahe talaga as in test ride talaga. Kaya maraming salamat sa Kimco Philippines. When you're around, I feel the sparks takes me higher, sweetheart. Medyo ang layo ng binabaan ko. SM City Kalamba na nandito. Eh, ang terminal dun sa may kabila dun. So, may 2 daan kasi papunta ng Santa Rosa, which is dito sa may Kabuyaw. At saka, sasakay ng jeep na dadaan ng expressway. So, dun tayo para hindi tayo matraffic. At pag dun tayo sa Kabuyaw, sobrang traffic talaga dun. Alas 7 ng umaga. Tingnan nyo kung gaano na kagad ka-traffic dito. Lupit to. Setup na setup yung tok-tok ka ba? Dito na tayo sa terminal. Eh, nagugutom ako. Hanap na ako ng kakainan. Te, ano to? Lugaw? May goto kayo, te? Lugaw po. Isang lumpiang gulay po sa kano. Tokwa. Thank you. Busog. Sakto yung kain ko O ngayon, diretso na tayo sumakay. So, wala tayong karapatang mamili kung halimbawa may nakasakay na sa harap, sa likod tayo sasakay. Alas 7 na naman ng umaga. Siguro pag umalis ka agad yung jeep nang napuno agad, mas maganda. Saan yung Balibago? Kuya, saan yung sakay ng Balibago? Express to, no? Magkano pa masahe hanggang Balibago? Pila po? Isa lang ba dyan, kuya? Pwede pa isa. Dito na tayo? Okay. Dito na tayo. Victory Balibago Market. Chat ko lang select, sabihin ko nandito na ako, ng oras na ba? 7:46, sakto, mag-alas 8 pa lang. Nandito na tayo. Lex Moto! Yun, salamat bro sasamahan mo ako. Hindi ko talaga alam, baka maligaw ako eh. Okay lang, no problem. Suot lang ako ng helmet. Umuulan pa ata. Aking kaibigan ay naka-Freedcon din. Yan ang kagandahan sa Freedcon. Kasi affordable eh. Kaya kahit sino kayang makabili nito. O di nakakapag-connect kami ngayon. Yes, let's go. Lex Moto nga pala. Isang angkas rider. Yes. Ako ngayon ang angkas mo, bro. Road trip tayo, road trip. Ang hirap talaga mag-commute, bro. Medyo naninibago ako kanina nung sumakay ako ng jeep. Kaya ang pinipili ko laging pwesto pag sasakay ako sa harapan. Para may katabi man ako, isa lang.
At least kilala ko kagad yung mukha. Pagka kasi sa likod, minsan, di ba, ang diskarte ng mga may balak dyan, ang luwag-luwag pero sisiksikin ka. Ipiting ka. Oo, May ipit. mga bag. May Oo. mga bag yun. May nakatakip na bag. Ganun nga. Sarap palang umangas dito sa Click 125 mo. Ayun ako nakaangas ng Click eh. Akrik. Oo. Sarap pala. Basta meron gantong ano, yung bag sa likod. Ay, di ba may post ka, upod na yung gulong mo. Oo nga eh. O ano, okay na ba? Kailangan mapalitan eh. Alin? Siniglock pa lang eh. Ah, Kasi yung, di ba, mas matagal maputpad yung harap. Oo. Sa likod. Oo. Pinagpalit ko lang muna. delikado naman yung harap mo. Oo nga. Okay siya. Okay. Ako nang bahala dyan, si Shipa nang bahala dyan. Ay, grabe yun. Pa. Puntahan mo na lang, punta ka sa bahay, kailan ka ba pwede? Anytime. Sige, ano kita, chat kita kung ano ba ngayong Sabado. Punta ka sa bahay, saglit ka lang naman dun. Oo. Para safe ang bumabiyahe. Okay, pati yung angkas ko para ano. Di ba itong Walter Mart, ito yung papunta ng ano? Enchanted Kingdom? Gusto mo, Enchanted muna tayo. Oh, grabe. Ang Enchanted Kingdom ba, tuwing Bearmans lang yan nagbubukas? Hindi, ano day, weekdays meron. May bago bang attraction dyan? Oo, marami. Marami. Sige, so, pagkano yung mga kapag ganun December, marami. Dinadaya kahit mga corporate event. Oo. Nagkikater sila. Boss! Enchanted Kingdom ha, sa susunod boss. Nanonood sa akin yan, yung boss namin. Tawa ka sa ride dyan. Oo ba? Sige ba? Unlimited. Ride all you can hanggang sumuka ka dyan eh. Tapos pag birthday mo, libre. Pag birthday, di birthday ko na lang pala ako pupunta. Para libre. Kaya ako nagaya ako sa mga pamilya ko December eh. Nakikita nyo, araw na araw, pero umaambon. Dala ng sumpayan eh. Pero sa akin, iniisip ko na lang yan, i-blessing. Nung dati, dito ako nag-ano sa Technopark. OJT, naalala ko nun. Oo, sa Panasonic. Naalala ko, pag nalilate ako, talagang gastos sa sa pamasahe. Sir, sa Kimco. Kimco po. Kukunin lang po yung ipapahiram na motor. Sige po, sir. Nagtrabaho din ako doon. Tagal ako sa electronics. Electronics? Anong Okay. electronics? Sa IMI. 10 years ako doon. 10 years? Oo. Grabe. Nanawa na ako pag-electronics. Mananawa ka rin pag Oo. talaga ganun. Pero okay naman mga boss mo o tipong Ayos lang din. ayos lang din. Pagka ganun sagot, ayos lang din, alam nyo na yon. Ay. Kasi pagka ganun talaga, minsan, alam mo yung masaya ka naman sa trabaho, pero kung yung pakikisama mo boss, hindi kayo okay, wala talaga, mananawa ka din. Pero although kahit naman may boss ka naman, pero kung ang turing naman sa'yo, pamilya, yung tipong talagang pinapakita niya na nagmamalasakit sa'yo, magi-stay ka kahit nasabihin mong ang sahod, may sakto lang, no? Tumagal nga ako ng 10 years. Pero 10 years? Ito na ba? May gate ulit. Wait lang, tatanong natin. Sige. Sa Kimco po. Kimco. Alam na po. Inano na po ako ni Sir Mark Justin eh. Apo. Okay, sige po. Thank you. First time ko makakarating ng Kimco Ayun na nga, nakita ko ng bandera. Kimco, here we are. Ang daming Kimco like Ay, dito na tayo park yan. Sakto dito Paano na nga nasa club ko? Ang pangit ng buko. Blerde, kakapakalbo ko lang Haba ng buko. Makapagpagupit niya mamaya. Nakita ko Kimco, like 125. KRB Moto. Kulay white nga lang. Kay Sir Mark Justin po. Mukhang ito yata ipapahiram sa atin Ikutan lang natin. Kulay violet May mga dala akong gamit na para dun sa front cam. So ito yung bago ng Kimco KRB na chain. The first 180cc or 200cc below na naka-chain drive mismo. Pero pa rin to, CVT pa rin. Ang CVT nga lang nito, dito sa may parting kanan. Ito. Dali natin kay mamaya. Kay Tim Botchog, kay Patrick, pakita kagad natin. Kasi naka-KRB yun yung kanya belt. Ito naman chain. So sigurado, niya to. Tatry niyang i-test drive at kung anong pinagkaiba dun sa dalawa. Kayo po si Sir Mark Justin? Hindi po, nasa loob. Nasa loob po. Okay, sige po. Pipirma. Pero hindi akin to Pahiram lang to. Baka akala nyo akin na to Sir, dito po dito po sa Okay na po yan, sir. Thank you. Baka akala nyo akin na yan, binigay Hindi. Tetestingin lang natin. Malay mo, pagka-testing sa kaibigay. Okay. Salamat. Okay. Tingnan lang natin Habang hinihintay natin si Sir Mark Justin. Alam ko na to Na-testing ko na to nung kay Ate Jem Ay, ito pala sir. Sir Mark Justin. Ay, nice to meet you po, sir. Sige. Uy, ayos Parang trunk ng kotse lang
Dahil hindi ako sanay nang walang mobile holder or cellphone holder, pinadalhan tayo ni Quadlock. Ito yung Quadlock. Kaya thank you sa Quadlock. Kakabit ko na siya dito. Para nang sa ganun, magamit ko na. Baka kung saan naman tayo makakapunta at wala tayong mapa. Ay, nalaglag. Yan, hindi meron na tayong cellphone holder. May vibration dampener syempre yan. Para protektado sa pagkasira ng cellphone. Goods. Tapos, syempre hindi pwede mawawala ng front cam. Meron tayong dala dito. Dalawa yung pinagpipilian ko kasi hindi ko alam kung saan ko ilalagay. It's either sa handlebar or sa mismong harap. Teka lang. Syempre, from Telesin to. Thank you muna sa Telesin. Yung isa is clamp, which is kalimitan nilalagay yan dito sa naked handlebar. Or dahil yung harap naman niya, pero dahil flat naman tong harap na to, pwede naman tong ating suction cap. Hindi siya flat. Safety nito, TCS. Pagka naka-green, ibig sabihin naka-off. Pagka wala nakalagay na TCS, ibig sabihin naka-on. Dual ABS. O yan, sinasabi ko na paunti-unti sa inyo ha. Tiyakad nga lang ako. Taas. Pero okay lang. Gamay naman kasi magaan naman eh. Boss, thank you. Salamat po. Wala nga. Ramdam ko kagad yung lakas ng 180 nito ah. Ang sarap ilong ride nito. Tara. Pogi mo dyan, Brad. Oy! Bagay ba bagay? Oo, bagay na bagay. Grabe. Baka mapapabili yata ako nang wala sa oras agad ah. Maraming salamat sa ating mga sponsors, sa mga pinapadala nila at nagagamit natin sa ating biyahe. Telesin and Quadlock. Yung suction cup kasi na binigay sa akin ni Telesin, medyo may kalakihan. Tsaka pakurbada din kasi to. Pero kung halimbawa nalagyan to ng windshield, at sa windshield ilalagay mismo, pwedeng pwede. RPM gauge at saka fuel gauge, may temperature din, may oras at odometer. Oh, nice. Hindi ko man lang naramdaman gaano ang yugyug ah. Tuwid na tuwid yung legs ko. Tapos ang kagandahan dito, na maintain pa nila yung step board. Kasi nasa harapan mismo yung tangke na nasa 7 liters yung laki. Oy, yung nga palang ID ko pa pala Nandyan. Nandun pa nga pala. Sa Dito kabila, ba? sa kabila, Sa sa kabila kabila. ba? Sir, thank you! Ang cute lang ng niya. Ang cute ng busina. Ito yung normal eh. Birit nga. Sarap. Woohoo! Iwan mo na ako. Ang lakas bumira bro. Ganda ng preno. Hello sir. Eto po sir. Sige po sir, salamat. Tara bro. Una ka nga. Ikaw susundan ko. Sige, sige. Ayan. Magka-connect naman tayo eh. Oo. Nakita ko yung odometer, 790 kilometers pa lang pala yung takbo nito. Baka sa test ride lang yata to sa sa mga event. No, yung paikot-ikot lang. 700, di pa. Para mabibinyagan mo yan. Tandaan natin, 790 ha. Tingnan natin kung ilang odometer nito pagbalik natin. SM Santa Rosa. Ayan. Dito tayo mag-iwalay. Dito na. Brad, oo. Paano? Ingat ha. Paano, Brad? Thank you ulit. Basta pagka na-chat na lang tayo dun sa gulong mo. Oo. Sige, Brad. Sige. Ingat. Thank you. Oo. God bless. Ingat. Maraming salamat Lex Moto sa iyong serbisyo. At sinamahan mo ako dito sa Santa Rosa sa Kimco para makuha ko tong pinahiram ng motor. Ayun, diretso muna tayo ng Timbotchog. At kukunin ko kasi yung gulong na pinagpalitan ni Beastie at dadalhin ko sa office ng Shipa. Ngayon na nagagamit na natin to, iba yung pakiramdam. Ang lakas. Siyempre from Honda Beat na 110 to Kimco KRB Moto na 180cc. Talagang maninibago ako na ang lakas-lakas niya. Dumadamba nga Alam, pag pinatay mo yung TCS, yung traction control nito, kagandahan pa nito, dual ABS. Hindi sila kasi naglalabas ng ang ABS lang isa harap or sa likod. Laging dual disc brake pag sa mga talagang premium na scooter. Woo! Isa pang nagustuhan ko, ang ganda ng side mirror, ang laki. Kita ko kaagad magkaliwat kanan Tsaka yung orasan ba? Yun yung isa sa gustong-gusto kong magkaroon na motor, yung may orasan na sa mismong kanilang panel. Parang hindi na ako natingin sa cellphone kung anong oras na. Ngayon, oras ay 10:53, tama ba? 9:28 pa lang Medyo mali lang yung nito, adjust ng oras. Masyadong advance. Sa break-in po, medyo malakas pa siya sa una. Pero pagka okay na matipid naman po. Nasa 40 km per liter. Keyless na rin to sir Sige po, salamat po. Tinanong ako ni Kuya kung sulit daw ba ang
180k sa KRV. Eh sabi ko, sir, ito po yung 199k or 200k kasi ano to, yung chain drive na po ito. Eh di sinabi ko sa kanya kung ano yung pinakasulit para sa 200k na scooter. Para sa akin okay to kasi halos karamihan ng gugustuhin ko sa isang motor o na scooter eh nandito na. Dual ABS, 180cc, 4 valve, may traction control, keyless system, ano pa? Comfortability, malaking U-box, malaking tank capacity, 'di ba? Although malaking tank capacity niya at nasa harap, eh napanatili pa rin nila yung ano nila, stepboard. Unlike kasi nung ibang scooter na nasa harap yung tangke niya, eh 'di ba, merong ano, yung nasa gitna. Eh ito hindi eh. Oh, pwede ko pang pagpatungan ng bag ng mga dala-dala ko. Saka alam nyo kung ano pa yung isang nagpasulit dito sa 200,000 pesos? Yung seat height friendly niya para sa ating mga Pinoy. Sa katulad kong 5'4", eh okay na sa akin to. Kahit na medyo tiyakad ako, eh magaan naman siya eh. Tapos meron pang USB charging port dito. Tapos naka LED headlight pa siya. Tapos yung likod din LED. And kapag ka nag-signal light ka, may tunog. Ewan ko lang maririnig nyo, pero mamaya paparinig ko sa inyo. Yung clicking sound ba, na kapag ka lumiliko ka, nagsisignal light, parang sa ganoon, hindi mo nalilimutan na nakabukas yung signal light mo. Tapos, ang linaw pa ng digital panel niya, oh. Kitang-kita ko. Kahit nakatiri ka ng araw, malinaw pa rin yung digital panel niya. At ang pinaka the best para sa akin is yung kanyang naked handlebar. Diba? Yung mga accessories na pwede kong ikabit sa kanya, katulad yung cellphone holder, oh. Tsaka itong ating camera mount. Mabilis lang. Tsaka pwede mo agad itanggalin ito, ating camera mount, kung halimbawang iiwan natin yung motor. Saka yung design ng kanyang side mirror stem, tingnan niya, may butas. Kumbaga dyan nagpapastro yung mismong hangin. May aerodynamics pa rin eh, no? Kahit dito eh. Napaka-aesthetic talaga. Talagang mapapatingin lahat ng makakakita sa'yo na ito gamit mo kay RV. Sa bihira mo lang din makikita eh. Pure gold na botas. Time check, 12:38. Grabing traffic talaga. Inabutan ako ng traffic eh. 1 kilometer. Dadaan muna ako ng gas station at ayun ko lang napuna na yung 2 bar na kaninang karga nung umalis tayo ng Kimco ay nagbiblink na. 790 ngayon ay 844 kilometers. So mga 50 kilometers na yung ating nilalakbay. Papultang ko na rin nang sa ganun eh mailista ko na para alam ko kung anong gas consumption nitong KRV. Kung malakas ba siya sa 180cc o mas matipid. Nagbiblink na yung yung 1 bar oh. Sir, premium full tank. Yun, yun ang kagandahan doon, hindi ka nabababa. Sakto yung nozzle ng Kano kaya magiging karga? Okay na boss, punong-puno na. Wow, pulang-pula. 410, 6.162 liters. Tingnan natin kung gaano natin katagal bago magpula ulit yung ating karga. Full tank. 5 bar pala yun. 1, 2, 3, 4, 5 bago magkulay red na bar. Siya, ilista muna natin bago tayo para meron tayong listahan at kukumpitin natin yan sa oras na isasaoli natin siya para meron tayong basihan kung ilan ang gas consumption nito sa mga biyahe natin. Baka naman, Caltex. Diretso tayo kay Patrick. Gugulatin natin. Kanina pa nagchat-chat sa akin. Tanong ng tanong kung nasan daw ba ako, saan ako pupunta. Pero maraming salamat muna syempre sa kaibigan kong yan. Kasi siya yung isa sa nag-chat-chat kay Sir Mark Justin para pahiramin ako ng Kimco. Itong KRV na gamit natin ngayon. Ayun, nakaparada yung kanyang KRV eh. Meron kayang gawa. Teka lang, mataas to. Baka ma-out of balance ako. Uy, nagtabi ang dalawang KRV. Makikita ko natin yung pagkakaiba nung unang version sa bagong version. So, ipakita ko muna sa inyo yung motor ni Patrick na KRV 180. Ito yung unang version. Yan, Gen 1. Kung makikita nyo sa harap, halos parehas lang naman sila eh. Oh. Diba? Halos parehas lang. So ito, nagkaroon lang siya dito ng design para ma-identify mo kagad na ito ay yung second gen or yung Moto 180. Ang isang mapapansin mo pagka sa likod para malaman mo na magkaiba yung dalawa is pagdating sa tapalodo. Makikita nyo yung lagayan niya ng plate number dito sa may taas nakakabit. Pero dito naman sa Moto 180, tingnan nyo, napakalinis tingnan kasi wala na rito. Nandito na sa baba mismo. Kaya ang style niya, akala mo pag tinignan mo parang big bike agad ang datingan eh. Pero pares naman silang monoshock. Ito naman yung kay Patrick.
And mapapansin nyo rin na madumi yung kanya. Yun ang una nyo mapapansin, alam ko, magko-comment kayo. So, same pa rin sila ng exhaust pipe, which is dual exhaust. Makikita nyo, ayan, dalawang butas, oh. Ayan, oh. Ito rin yung isa. So, ito yung unang Gen 1, which is belt drive. Ayan. So, dalawang version ang Gen 1, which is, ito, ABS. Yung isa, hindi, no? Oh, DCS, ABS, yung isa DDS. DDS, dual disc brake lang siya. Wala siyang ABS, no? Pero ang nilabas na kay RB Moto 180 na chain drive, which is isa lang naman. With dual channel ABS ang meron lang siya. Wala siya nung hindi ABS. So, pares pa rin silang TCS, may traction control system. Pwede mag-hazard na habang nakapatay. O nga, no? Ang kaibahan naman nun dito, sa signal light, nung sa kay Patrick, magkasama. Ito kasi magkahiwalay eh. O, left. Parinig ko sa inyo yung clicking sound na sinasabi ko. Yun yung isang kagandahan na nagustuhan ko rin dito para hindi naiiwan natin yung signal light. So, pagkakaliwa, ayan. Pagka hazard, itong start push button is iaangat lang natin. Hazard na yun. Yung sa'yo, bro. Ayun. Pagka sinignal light ko siya, hindi mo alam kung kaliwa o kanan ba yung nailaw kasi sabay eh. Pagka kinaliwa ko, kaliwa, ganun din, pare sabay. Kumbaga meron lang siyang indication na naka-signal light ka. Pares din naman ng signal light, kumbaga nagra-running light siya. Oh. Ayan. Pero in terms of speed, arangkada, doon na lang natin susubukan yan pagkakasama na natin sa ride si Patrick. So, ang sukat ng gulong natin ay 130 by 70 na 13 inches sa likod. At yung sa harap naman ay 110 by 70 na 13. Which is same lang din siya ng gulong ng NMAX. So, gusto nyo malaman yung sa compartment kung gaano ba siya kalaki. Kung kasya ba ang isang full face helmet. So, pakita ko sa inyo ha kung kasya. Itong helmet nito ni Patrick is full face pero wala siyang spoiler. Wala rin siyang intercom, walang camera. Kasya siya. Pag sinara mo kasi, pakita mo nga ito, Patrick. Lumulubog yan, ayan oh. Sa hugis ng ating helmet. Sakto, di ba? Yun. Pagka half face naman, bro, wala rin dapat spoiler. Sige, pwede na yan. Kahit ano namang helmet, basta ano. Ayan, mas maluwag yan. Kasya talaga, oh. Tinesting ko na yung akin kasi meron siyang camera, intercom, at meron din spoiler. Hindi siya kasya. Hindi siya maisara. Tapos, itong nakikita nyo nga pala rito, ito ay filter. Dito inaano yung air filter, pinapaltan. So alam niyo to, dito yung gas tank natin at ito naman ay sa coolant, which is andito yung radiator nito, nandito. May hose siya na papunta rito. And then kung magtataka kayo kung paano ba nag-change oil ng KRB, sa ilalim din yung kanyang drainage. And dito naman mismo tinatanggal itong takip na to, diyan magsasalin ng langis. Rekta yun sa may head, no? Di sa cover case ng head ng engine. So, ang kaibahan ng scooter na to sa mga lagi nating nakikitang scooter is meron siyang independent swing arm. So, ano ba yung independent swing arm? Kung nakikita nyo yan, is makikita nyo lang din siya sa mga big bikes, sa mga premium na mga scooter or maxi scoot. Unlike dun sa normal na lagi nating nakikitang scooter is meron siyang crankcase. So, ito walang crankcase pero independent swing arm naman. And dito naman sa kanan yung kanyang CVT. Which is kalimitan naman nating makikita sa ibang scooter is lagi nasa kaliwa dun sa mismong crankcase. So yung KRB 180 na Gen 1 is nagkakahalaga siya ng SRP of 189,999 or 190,000. At ito naman KRB Moto 180 is nagkakahalaga siya ng 199,990. Sa makatuwid, 200,000. So if ever na magkaroon tayo nito at ito magiging kapatid ni Visti, ang unang-una kong papalitan kaagad talaga dito is yung kanyang gulong. Siyempre, Shipa tires kagad. Tapos, horn, dagdag ng mini driving light. At siyempre, dahil nabiyahe lagi tayo, ilalagay na rin natin siya ng bracket para sa ating top box. And isa pa, parang gusto ko rin siyang lagyan ng windshield nang sa ganon ay hindi gaanong pumapagaspas sa akin yung hangin. At ito, dala ko yung mga gulong ko kay Visti para i-check kung okay pa rin ba. Ang sarap i-banking! Lapad ng gulong! Ako, may checkpoint pa. Haharangin pa kaya tayo nito? Ano, harangin niyo po bumaba ako? Sige. Ay. ORCR lisensya. KRB po, Kimco. KRB 180 po. Opo, 180cc po ito. Maliit lang pero 180cc. Laki ng kahano ng ADV. Oh, malakas marangkada. Sige sir. Kahit sino naman eh. Magtataka bigla eh. Ang liit-liit pero 180cc. Sabi ni sir.
Yung ADB 160 daw, ang laki-laki ng kaha pero 160 lang. Ito, ang liit pero 180cc. Ganun talaga. Okay, dito na ako sa mismong office ng Shipa at ibibigay ko lang mismo itong gulong na pinaggamitan ko. So kita-kits tayo sa mga biyahe natin gamit tong kay RV Moto 180. The ultimate test ride review na pinahiram sa atin ng Kymco. Maraming salamat kay Patrick, kay Ma'am Mika, and syempre the supervisor marketing ng Kymco, Sir Mark Justin. Maraming salamat po. Aywa.